Breaking news mga kapatrol. Miss niyo na ba si Kai Sotto? Well, ito ang ating balita ngayon. Si Rere Madrid ang muse ng Magnolia sa opening ng PBA mamaya. Well, alam naman nating lahat na kung merong event itong si Rere, ay kasama niya si Kai Sotto, at kapag may event naman si Kai, ay kasama rin niya si Rere. Kaya hindi malayong sasama si Kai kay Rere mamaya sa opening ng PBA. Usually ay manonood talaga si Kai sa mga larong volleyball at basketball, pero lately ay mukhang ayaw niyang magpakita sa mga PBA games. I don't know, pero mukhang nakakaamoy tayo na mayroong Kai na darating mamaya sa Araneta Coliseum kasama si Rere Madrid, ang muse ng Magnolia. I remember nung GMA Gala Night, ay bit-bit rin ni Rere itong si Kai sa naturang event. At nung nagpunta naman si Kai sa Aklan, ay bit-bit naman niya itong si Rere. So in other words, ay mukhang darating talaga si Kai mamaya sa PBA opening, at maganda ito para sa Philippine basketball as a whole kung sakali mang manonood si Kai, dahil never pang nagpunta si Kai sa mga PBA games in recent memory. Maganda rin kung magpunta si Kai dahil marami rin siyang mga kaibigan at mga Gilas teammates na lahat naglalaro sa PBA. Kahit si Coach Tim Cone at Justin Brownlee ay nasa PBA na mga haligi ng Gilas. Ang worry ko lang ay kung dadating si Kai, ay baka he will steal the show, pero knowing Kai, okay na sa kanya kahit doon siya sa napakalayong silya manonood. Siguradong proud si Kai kay Rere Madrid na kinuha ng muse ng Magnolia dahil sa totoong buhay, si Rere naman ang muse ng buhay ni Kai. Pero we must not forget na ito ang 49th season ng PBA at ibibigay rin mamaya ang MVP award na hanggang ngayon ay hindi pa sigurado kung sino kina Junmar Fajardo, Christian Stenhardinger at Seiji Perez ang mag-uuwi ng tropeo. Pero para sa akin, ay mukhang si Junmar Fajardo pa rin yan para sa kanyang 8th Most Valuable Player Award. Nandiyan rin si Stephen Holt na runaway winner ng Rookie of the Year Award, kasama pa ang PBA Mythical Team at Mythical 5, All-Defensive Team at Sportsmanship Award. Magtatapat rin ang Magnolia at Meralco Bolts sa opening game na kung saan magbabalik si Alan Durham, ang resident import ng Meralco Bolts, at ang Magnolia naman ay merong bagong import na isang former NBA Slam Dunk champion na si Glenn Robinson III that promises to be an explosive first game. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, nagbiro itong si LeBron James tungkol sa kanyang paglalaro sa college football pagkatapos ng kanyang NBA career. Ang mga nagawa ni Los Angeles Lakers star LeBron James sa kanyang karera ay tunay na kahanga-hanga at mukhang may ilang taon pa siyang natitira para maglaro sa pinakamataas na antas sa NBA. Kamakailan ay nagkaroon siya ng matagumpay na kampanya sa Olympics sa Paris kung saan tinulungan niya ang Team USA Basketball na makamit ang isa pang gintong medalya na nagtapos sa kanyang international na karera sa isang mataas na nota. At ngayon si LeBron James ay nakatuon sa pagdala ng momentum na yon sa paparating na 2024-25 season para sa Los Angeles Lakers na desperado nang makamit ang isa pang titulo habang suot ang purple and gold. LeBron James will be turning 40 years old during the regular season, but he doesn't look anywhere close to his age on the court.
and he's still one of the most athletic players in the league. Lumaki itong si LeBron James bilang isang multi-sport athlete, ngunit nangingibabaw siya sa football at madali sana siyang makapaglaro ng college football bago niya pinili ang basketball. Kamakailan, isang dating MBL player ang lumipat sa college football at nagbiro itong si LBJ na susundan niya ang parehong landas kapag matapos na ang kanyang NBA career. LeBron James Instagram story jokes about playing college football whenever his NBA playing days are done. Siyempre, nagbibiro itong si King James at malamang nakukuha siya ng oras para sa pagpahinga at tuklasin ang iba pang mga pakipagsapalaran kahit na palaging masayang isipin kung ano ang maaari niyang gawin sa isang football field kung bibigyan siya ng pagkakataon. At sa panahon ng Paris Olympics, tinanong si dating NFL superstar Tom Brady na bumuo ng isang opensa gamit ang mga manlalaro ng Team USA at pinili niya sina LeBron James at Anthony Davis. While King James isn't expected to hit the football field anytime soon, masaya pa rin isipin kung ano ang maaari niyang gawin sa larangan ng football. Kinikilala ni LeBron James na hindi na maraming big games ang natitira sa kanyang NBA career. And the biggest names on Team USA during the 2024 Paris Olympics were undoubtedly LeBron James and Stephen Curry. At hindi lamang ang dynamic duo na yon ang nag-ambag sa tagumpay ng Team USA. Lahat sa koponan ay may papel na ginagampanan. Si Devin Booker, for example, ay kailangang mag-set up ng depensa sa perimeter at naging mas mahusay na shooter. Ang kanyang laro ay napakahusay na pinuri siya ni head coach Steve Kerr matapos ang kanilang panalo ng gintong medalya laban sa France. Tinawag siyang unsung MVP ng koponan ayon kay Ben Golliver ng Washington Post. A reflective, Booker spoke about the experience playing with LeBron James and Stephen Curry and how it compared to the other times he played for Team USA after their final game in Paris. Merong first-hand na karanasan itong si Devin Booker upang magbigay ng komento sa pagkakaiba ng mga koponan noong 2024 at 2020. Ngunit kahit sa panonood lang, makikita mo na ang energy mula sa mga fans at ang antas ng kagalingan ay talagang magkaibang-magkaiba. Isang patunay ng dedikasyon ni Devin Booker sa pagkapanalo, ang kanyang kakayahang tanggapin ang mas maliit na papel at mag-excel dito at hindi makasagabal sa mga legend tulad ni Stephen Curry at LeBron James. Ang dalawang legends na to ay parehong nasa kanilang prime during this Olympics, kung saan si Stephen Curry ay gumawa ng kanyang night-night na selebrasyon laban sa France at si LeBron James naman ay naglaro ng sapat na ganda upang makuha niya ang MVP award ng Olympics. This experience was totally different from the first one. Not taking anything away from that, but the atmosphere, obviously Stephen and LeBron joining us. This experience is going up there with any other experience in my lifetime. At yan ang sabi ni Devin Booker.